Pagkatapos ng kapanapanabik na tagpo sa nakaraang kabanata, biglang nagbago ang takbo ng eksena upang bigyan tayo ng malalim na pagpapakilala sa iba't ibang uri ng mga awakened class. Nalaman natin na bagaman ang mga kapangyarihan ng mga awakened ay nahahati sa napakaraming uri at sangay, mayroong 5 pangunahing klase na itinuturing na pundasyon ng lahat at kilalang-kilala ng bawat isa. Ang una sa mga ito ay ang warrior, ang matapang na mandirigma sa harapang linya na may tungkuling samalaw ng pinakamabibigat na pinsala mula sa mga kalaban at siyang buong giting na nangunguna sa bawat pagsugod sa gitna ng labanan. Kasunod naman nito ang nakamamatay na assassin, isang klase na kilala sa kanilang misteryoso at napakabilis na pagkilos sa buong larangan ng digmaan, nagagawa nilang pasukin ang likod o tagiliran ng mga kaaway upang paslangin ang kanilang mga target sa loob lamang ng isang kisap mata. Nariyan din ang mage, ang makapangyarihang salamangkero na nagpapasunod sa buong labanan gamit ang kanyang mapangwasak na mahiwagang atake habang kontrolado ang sitwasyon mula sa isang ligtas na distansya. Hindi rin mawawala ang chanter, isang napakahalagang support class na may pambihirang kakayahan na mag-alis ng mga masasamang debuff mula sa kanyang mga kakampi habang patuloy na pinapalakas ang buong koponan sa pamamagitan ng mga makapangyarihang buff. At sa huli, nabatid natin na mayroon pang isang natatanging klase, isang klase na ganap na naiiba sa lahat, isang tunay na pambihira na lumilihis sa karaniwang batas ng mundo. Kasabay ng pagtatapos ng paliwanag na ito, ang paningin natin ay agad na dinala sa ikalawang palapag, kung saan si Chen ay kasalukuyan pa ring nakikipaglaban ng buong lakas laban sa isang mapanganib na halimaw na hindi pa ganap na ipinapakita sa atin. Mabilis siyang tumatakbo at lumulukso sa buong larangan ng digmaan sa isang bilis na mahirap paniwalaan, habang iniiwasan ang bawat isang atake na ibinabato ng halimaw ng may perpektong tiyempo at katumpakan. Sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang patuloy na nagaganap sa kanyang paligid, na nagpapayanig sa buong dungeon habang walang humpay sa mababangas na pag-atake ang misteryosong nilalang. Sa gitna ng panganib na ito, hindi humihinto si Chen kahit isang segundo, patuloy ang kanyang mabilis na pag-iwas. Ngunit sa sandaling lumingon siya ng bahagya sa kanyang tabi, isang napakalakas na pagsabog ang nagwasak sa mismong pwestong iyon, na nagpatalsak ng mga tipak ng bato at alikabok sa buong paligid. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nagpatuloy ang boses ng tagapagsalaysay, na nagpapaliwanag na bilang kapalit ng pagkakaroon ng pinakamatinding kapangyarihan sa pag-atake sa alinmang klase sa buong mundo. Ngunit bago pa man lubusang matapos ang paliwanag na ito, nabatid natin na ang kinakaharap ni Chen ay ang Floor Overlord ng Dreadspire, at ang klase ng halimaw na ito ay isang napakalakas na archer. Muling ipinakita ang mabilis na pagkilos ni Chen sa buong larangan ng digmaan sa isang pambihirang bilis, patuloy na nagbabago ng direksyon ng kanyang pagtakbo upang iwasan ang bawat papasok na nakamamatay na projectile. Habang patuloy siyang sumusugod pasulong, mabilis niyang pinatatakbo ang kanyang isip upang suriin ang sitwasyon, batay sa direksyon at anggulo ng huling tirang iyon, tiyak na pinapaputukan siya nito mula sa isang lugar dito sa malapit. Habang nagmamasid, muling naisip ni Chen, napakalakas ng bawat ranged attack ng bagay na ito, ngunit tiyak na kailangan nitong magtago at mag-recharge sandali pagkatapos ng bawat pakawalan. Niyang tira, kailangan ko itong mahanap bago pa man sumapit ang susunod na tira. At sa wakas, doon, sa mismong pwestong iyon, sa sandaling matunte niya ang tumpak na lokasyon nito, hindi na nag-aksaya ng oras si Chen. Agad niyang ini-activate ang kanyang pambihirang kakayahan bilang isang lightning assassin. Bigla siyang sumabog pasulong sa isang nakasisilaw at napakabilis na tulan, diretsyong sumasagasa patungo sa pinagtatagwan ng halimaw. Habang mabilis niyang binabawasan ang distansya sa pagitan nila, may kumpiyansa niyang sinabi sa kanyang sarili na ito na ang magiging kauna-unahan niyang mapapaslang sa palapag na ito. Ngunit sa sandaling tila hawak na niya ang tagumpay at napakalapit na niya sa halimaw, nagbago ang lahat sa loob ng isang kurap ng mata. Isang mapangwasak na projectile, maging ito man ay isang matalim na pana o isang nagbabagang bola ng apoy, ang mabilis na lumipad ng direkta sa kanyang direksyon nang walang anumang babala. Tumama ang atakeng ito ng may napakalakas at nakalululang puwersa, na agad na nagpasabog at nagpalahos sa kalahati ng kanyang katawan bago pa man siya makagawa ng anumang hakbang upang umiwas o magdepensa. Sa susunod na sandali, biglang nadilat ang mga mata ni Chen habang nagigising siya ng direkta sa kanyang sariling kama, hingal na hingal at basang-basa ng pawis.
Bigla siyang napaupo, pilit pa ring pinoproseso ang kapansin-pansing nangyari sa loob ng kanyang simulation bago bumulong sa kanyang sarili ng may matinding pagkadismaya, napakatusong nilalang. Kinaumagahan, nagising si Sion at nagsimula sa pamamagitan ng marahang pag-unat ng kanyang katawan bago lumabas ng kanyang silid. Sa paghakbang pa lang niya sa sala, agad niyang napansin ang kanyang kapatid na si Chen na nakahiga sa sopa habang katabi si Leo. Isang tingin pa lang kay Chen ay sapat na upang makitang pagod na pagod ito, na tila galing sa isang matinding laban at mukhang hindi man lang nakatulog o nakapagpahinga ng buong magdamag. Nang makita ang kanyang nag-aalalang kalagayan, agad na nag-alalang nagtanong si Sion, anong problema? Hindi ka ba natulog kagabi? Sa pagkarinig sa kanyang tanong, nagpakawala si Chen ng isang pagod na buntong hininga at sumagot, inabot ako ng buong magdamag sa pangangaso, at napaglaruan pa ako sa huli. Dahil curious sa kung anong ibig niyang sabihin, lumapit si Sion at marahang umupo sa kanyang tabi bago nagtanong, nangaso ng ano buong gabi. Natigilan sandali si Chen, pagkatapos ay umiling at nagwika, huwag mo nang alalahanin yun, bago tuluyang ibahin ang paksa ng kanilang usapan. Nagpatuloy siya, iniisip ko na pumunta na sa Sun Haven sa loob ng ilang araw. Aalis ako pagkatapos nating may sigawa ang ritual para sa pag-alaala kina tatay at nanay sa susunod na linggo. Napatingin sa kanya si Sion ng may matinding pagkagulat bago nagsabi, anniversary na pala ni nanay at tatay sa susunod na linggo. Ganoon ka ba kagang aalis? Tahimik na lumakad si Chen patungo sa bintana at tumayo roon, habang nakatitig sa labas ng sumagot, oo, bagong lungsod kasi iyon. Gusto kong makarating doon ng maaga para may ayos ko ang lahat ng kakailanganin natin. Habang nakatingin pabalik sa kanyang balikat, tahimik na naisip ni Chen sa kanyang sarili, kailangan ko kung mapabilis at maisulong ang planong ito sa lalong madaling panahon. Mabuti na lang at narito si Leo upang samahan si Sion. Iyon lamang ang tanging dahilan kung bakit maaari akong umalis patungong Sun Haven nang hindi labis na nag-aalala o nagpapanik sa kanilang kaligtasan. Habang patuloy na pinag-iisipan ni Chen ang bawat detalye ng kanyang mga plano, may isang partikular na isyu ang patuloy na gumugulo at nagpapabigat sa kanyang isipan. Tahimik niyang inisip, ang tanging bagay na nagpapagulo sa isip ko ay ang nangyayari sa aking kapangyarihan sa ilalim ng ilang partikular na kondisyon. Ang ugnayan ko kay Leo ay bigla na lamang napuputol sa sandaling humakbang ako sa pinakamalalim na bahagi ng dungeon na iyon. Sa sandaling sumara ang pinto sa likod ko, ang koneksyon ko kay Leo ay ganap na nawawala at nagiging dead silent. At hindi ito bumabalik hanggang sa tuluyan ko nang mapatamba ang Overlord at muling magbukas ang pinto. Tumigil siya sandali, napagtatanto kung gaano kadelikado ang sitwasyong iyon bago ipinagpatuloy ang kanyang iniisip. Kung hindi ko napatay ang bagay na iyon sa eksaktong oras na ginawa ko, kahit 30 segundo pa ang lumipas, maaaring naging masama at nakamamatay ang kinalabasan para sa akin. Matapos pag-isipang mabuti ang lahat ng ito, humarap si Chen sa kanyang kapatid at nagsabi, Sion, bago ako umalis patungong Sun Haven, maaari ko bang hiramin si Leo ng ilang araw? Sa sandaling marinig ni Sion ang mga salitang iyon, ganap siyang natigilan sa matinding pagkagulat. Titig na titig lamang siya kay Chen nang may nagtatakang ekspresyon sa kanyang mukha, hindi lubos na maunawaan kung bakit bigla nitong gustong isama si Leo. Pagkatapos nyun, muling nagbago ang takbo ng eksena, at nagsimula ang paglalahad ng tagapagsalaysay na ang mga dungeon sa mundong ito ay hindi madalas lumitaw dahil sa pambihirang katangian ng mga ito. Ang mga kagamitan at mahalagang yaman na nakukuha kapag matagumpay na nalinis ang isang dungeon ay nagkakahalaga ng napakalaking halaga na maihahalin tulad sa isang maliit na kayamanan. Habang nagpapatuloy ang paliwanag, ipinakita sa atin ang isang masiglang subasta o auction kung saan malakas na sumisigaw ang isang tagapagsalita sa harap ng maraming tao upang makuha ang kanilang pansin, karapatan sa paglilinis ng isang B-rank high-tier dungeon. Simulang tawad, 10 milyong dolyar. Pagkatapos nyun, makikita ang lahat ng nagtitipon sa bulwagan na sunod-sunod na nagtataas ng kanilang mga bid habang lalong nagiging mainit, mahigpit, at kapana-panabik ang subastahan. Ipinaliwanag pa ng tagapagsalaysay na sa tuwing may lilito na bagong dungeon, ang pamahalaan ay nagpapatakbo ng isang formal na seremonya ng bidding. Ilang sandali pa, isang bidder ang nagtaas ng presyo sa 18 milyong dolyar, at dahil wala ng iba pang nag-alok ng mas mataas,
agad na idineklara ng auctioneer na sarado na ang bentahan at opisyal na itong nabili. Nang matapos ang transaksyon, nabatid natin na ang mga mumurahin at walang gaanong halagang tira-tira na lamang mula sa maliliit na dungeon ang iniiwan para sa publiko, at ang mga civilian crew o karaniwang grupo na lamang ng mga awakener ang nag-aagawan at naglalaban para sa mga natitirang pagkakataong iyon. Pagkatapos ay napunta ang eksena sa isang maliit na pangkat na naghahanda para sa isang paglalakbay sa dungeon. Isang kabataang lalaki ang nakatitig sa kanyang tablet nang may matinding pagkadismaya at galit na nagreklamo, "Kititing na pakinabang para sa isang walang kwentang D-rank dungeon, napakahirap namang makipagsapalaran para rito." Sa pagkarinig sa kanyang reklamo, mahinahong sumagot ang babaeng nasa kanyang tabi, "Ang anumang maayos at dissenting dungeon ay matagal nang nakuha bago pa man ito mailagay sa bulletin board. Alam mo naman yan, magpasalamat ka na lang dahil ilang buwan na rin tayong walang trabaho at walang kinikita." Sa sandaling iyon, ang lalaki na naka-Amerikana na tahimik na nakasandal sa likod ay sa wakas ay sumingit sa usapan at nagsabi, "Sige na, maghanap ka pa ng isa pang kasama upang makumplito ang ating koponan. Alam mo naman ang patakaran, di ba?" Tumanggo ng may kumpiyansa ang babae at sumagot, "Nakuha ko." Agad siyang naglakad patungo sa labas at binuksan ang shutter ng kanilang recruitment booth bago malakas na sumigaw sa bawat taong naglalakad sa tapat nila, "Halika kayo rito. D-rank dungeon. Isang tao na lang ang kailangan. Naghahanap kami ng isang warrior. Kumpleto na ang aming koponan at aalis na kami agad." Hindi nagtagal, nakita natin ang lugar na punong-puno ng mga independenteng awakener na naghahanap ng mga makakasamang grupo para sa dungeon. Habang dumarami ang mga tao, ipinaliwanag ng tagapagsalaysay na ang talent market ng mga awakener ay naging isang puok kung saan ang mga walang sariling guild ay nagtitipon-tipon upang maggrupo, mag-ipon ng karanasan o mag-grind ng antas, at magbakasakali na lamang upang mabuhay. Pagkatapos ay nilinaw nito kung sino nga ba talaga ang mga taong ito. Ang mga unaffiliated awakener ay ang mga individual na hindi kailanman nakapasok o natanggap sa isang tunay at opisyal na guild. Makalipas ang ilang minuto, isang matandang lalaki ang lumapit sa booth ng babae at ipinakita ang kanyang awakener card habang desperadong sinusubukan siyang kumbansihin, "Kaya kung painitin ang mga sandata ng aking mga kasamahan para mapalakas ang kanilang kapangyarihan sa pag-atake." Ngunit bago pa man siya makapagsalita ng anupaman, ibinalik ng babae ang card sa kanya sa pamamagitan ng paghagis nito at malamig na sumagot, "Umalis ka nga rito. Hindi mo ba narinig na warrior ang kailangan ko? Sino naman ang may gustong isama ang isang mahinang support na tulad mo ngayong linggo?" Yumuko ang matanda ng may matinding kalungkutan at nagmakaawa, "Pakiusap naman. Nagmamakaawa ako sa inyo. Isang buong buwan na akong hindi nakakahanap ng makakasamang koponan." Sa halip na makaramdam ng awa, itinuro ng babae ang kanyang baston sa matanda at malupit na nagsabi, "Napakahina mo naman. Kaya naman pala walang sino mang gustong kumuha sa iyo." Pagkatapos nyun, nakita natin ang isa pang tao na dahan-daang naglalakad patungo sa parehong pangkat. Ibinunyag ng tagapagsalaysay na ang taong ito ay walang iba kundi si Chen, na tahimik na nag-iisip sa kanyang sarili. "Kung gusto ko talagang panatilihing ligtas si Sion, kailangang makapasok ni Leo sa loob ng isang dungeon. Kailangan niyang makakuha ng tunay na karanasan sa pakikipaglaban at mapataas ang kanyang antas sa lalong madaling panahon. Ako pa lamang ang tanging miyembro ng Black Raven sa kasalukuyan. Wala pa akong sariling mga karapatan sa mga dungeon, at ang aking Dreamspire ay napakadelikado pa para kay Leo sa puntong ito. Kaya sa sandaling ito, ang lugar na ito ang aking tanging tsansa upang makahanap ng makakasamang koponan." Pagkarating niya sa puok na iyon, tahimik na tumingin si Chen kay Leo at nagtanong, "Handa ka na ba, Leo?" Nang walang anumang pag-aalinlangan, sumagot si Leo gamit ang kanyang sariling tinig upang ipaalam kay Chen na handang-handa na siya para sa laban.